Yo! What's up sa mga kamarites, ka-pawn shop ko dyan, ka-chirpang ko dyan, charot, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, uy, libre lang po yan, pasubscribe naman at pakalimbang na rin yung bell na yun sa baba para lagi kang manonotify kung may mga isi-share ako, gaya ng ating vlog ngayon na Q&A. Ito yung, katanungan nyo about sa mga lahas, about sa mga pawn shop, yung mga sinishare nyo. So, i-shoutout ko kayo and then i-flex ko dito yung mga iniwan nyo dyan. Kaya, you know the drill. Keep on watching. Start. Hello! So, start na natin. First is galing kay Sir Andrew Eric Besa, ayan. So, comment nyo ito sa Sanla update natin. So, yung mga shoutout ko is yung mga recently lang ha, na pinili ko. Sabi niya, nagsanla ako Cebuana month July, lumalabas, nasa 3,100 per gram ang 18 carats dito sa Manila, which is mababa, ano? Yes, mababa. So, depende po yan talaga sa pawn shop, sa staff, and sa location natin. Try mo sa ibang branch, Sir Eric, baka makuha mo yung parang standard appraisal nila ng 18 carats na 3,500, okay? Although, na-experience ko na rin yung 3,100 na yan dito sa aking location sa ibang branch. Okay, so thanks for watching. Next is galing kay Ana Lourdes. Shout out to you kasi nag-iwan lang siya ng heart. And of course, ang masugid nating viewers na laging naka-suporta, si Nikki CN. Shout out to you, sis. Thanks for always supporting me. Kung may mga sinishare akong about sa jewelries, ayan, ingat kayo dyan. Next is galing kay Linds Balena, shout out to you, ma'am. Dito po sa Bulacan, 2 months ago na yun na, anong month na ngayon? 2 months ago, 3,500 per gram, sangla sa sing-sing ko po. I think this one is 18 carats, and yes po, mostly kasi na nababasa ko is 3,500, yung parang standard na talaga na appraisal ng 18 carats. Pero, depende pa rin yan, okay? So, congrats kasi mataas na po yung 3,500. And take note, 2 months ago na yan. Sana all. Next is galing kay Dump Boost. Shout out to you. Thank you so much, Beth. Ayan. So, thank you so much also, Sir Ma'am, for non-stop supporting me, watching my videos. Ayan, kahit para kung anga-anga. Ayan. Kasi may nag-ano dyan wala, hindi maiwasan, nang babash, kanyan, UA, and then, syempre, meron yung paulit-ulit akong magsalita, ayun, naiinis siya, charot. Mag-ingat ka kung sino ka man. Next is galing kay Iviana Hart, shout out to you, ma'am. Eto na naman tayo, kamarites. Kahit ganun ang kanyang iniwan na comment, kasi comment niya ito, kaya ako shinout out is comment niya ito sa Sangla Update, and lagi siyang support or nagko-comment sa mga sinishare ko na Sanla Update. Okay? Ingat kayo dyan. Next is galing kay Ma'am Ellen Pilar. Ayan. So, dati na rin ito. Dito po sa amin, 3,000 per gram. Ayan. So, I think this one is 18 carats. Oh, Isaiah, the camera is shaking. Ayan. Dito kasi ang aking pamangkin. Thanks for sharing, Ma'am Ellen Pilar. So, mga ka-pawn shop ko dyan, comment down below rin yung mga experience niyo sa mga pawn shop, kung how much yung mga sanlan niyo dyan. Okay, so next is galing kay Barangay Tanod. Shout out to you, Sir Ma'am. Ang alam ko dyan, comment niyo ito pa rin sa recent na na-share ko na Sanla Update sa ibang branch na pinagsanlaan ko ng Cebuana. Ang alam ko po dyan, kaya mababa kasi new ka pa lang. Pag suki ka na, usually doon yung mataas ang appraisal kasi suki ka na. Pag bago ka pa lang or wala kang member card, expect mo mababa ang appraisal. Yes, pwede din ito kasi na kung solid viewers ka, laging ito yung binibigay na reason ni M. Loelier, di po ba? Kasi bakit, nag-complain ako na bakit ganito mababa yung lagi yung appraisal, ganyan is, yun nga daw, kasi yung binibigay na rate sa akin is regular price, hindi siya yung special price, kasi nga daw, wala akong record, wala akong pawn shop, pag magpo-pawn shop ako, and then, tutubusin ko, doon daw, tataas yung appraisal rate nila sa mga alas ko. Yes, so pwede po yan. Thanks for sharing, Barangay Tanod.
Next is galing kay Miriam Grace Gaceta. First, ayan. So, first comment siya and first siya nanood sa aking video na yan. So, thank you. Ingat kayo dyan. Okay, so next is galing kay, who's this? User. May alam akong pangalan nito. May pangalan ito galing kay user. Flex ko na lang dito. Dito sa Davao de Oro, 21 carats, 4,043 per gram. Wow, congrats. Napakataas po yan. But, may one time na na-experience ko yan sa Cebuana, sa ibang staff, pero hindi na po yun bumalik. Pero may one time akong na-experience na ganyan na yung 21 carats is 4,080 pesos naman. So, ang taas. Thanks for sharing. Next is galing kay Sisto. Ayan. So, shout out to you, sir, ma'am. OMG, ang baba niyan, madam. Dito sa Bacolod, ang Cebuana, ang tanggap nila sa akin 18 carats is 3,890. OMG naman! Grabe na yan. Sobrang taas naman itong 18 carats mo na 3,880. Sure yan? Oh, diba? Magkakaiba talaga. May mas mataas pa pala. And ang 21 carats is 4,056 pesos. Kasi kilala na ako sa branch na yan. Ayun. So, may reason pala si sir. Kasi kilala na ako sa branch na yan. So, regular customer siya doon, kaya siguro taas ang tanggap nila sa mga Lasco. Nakadepende talaga yan sa appraiser. Yes! Nakadepende talaga yan sa appraiser, branch, and sa location, and sa jewelry, and sa mode ng appraiser. Sinasali ko na yun kasi marami na akong experience sa mga iba't ibang mga staff ng mga pawn shop. Okay? Minsan siguro may mga dalaw sila, yung mga ganun, nala silang mode, meron pa yung nagsusuplada, and so on. Ayun, so, kaya naman napakomment si Maribella. Marie Belianta. Lagay ko na lang dito. Sabi niya, saan po na Cebuana, Bacolod po yan. So, nagka-interest siya. Siyempre nga naman, napakataas. And maybe taga Bacolod din siya. Kaya niya tinatanong kung saan daw banda. Ayun. So, next is galing kay Sir Joel Villanueva. Kaya nga hindi na ako bumalik sa Villarica. Oh, comment naman niya ito sa Villarica update natin. Kaya nga hindi na ako bumalik sa Villarica. Test mark tapos taas yung percent sa bawas. Ayun. So, I'm very sad sa last na update ko sa inyo ng Villarica kasi po napakababa talaga. And yeah, yung mga test mark talaga. Ayun. Ganon talaga sila sa Villarica, okay? So, thanks for sharing, sir, and watching my vlog. Charot. Next is galing kay Loverboy. Thank you po. Thank you din po sa panonood. Ayan, sana nakasubscribe ka. Ingat yan, Loverboy. Charot. Next is galing kay Rundi. Ayun. Ang baba naman, yes, ang baba talaga. Comment niya ito sa Villarica update natin. Kaya napakomment siya ng ang baba naman. Okay, may time pa ba tayo? Pinagpapawisan natin si Inday. Charot. Okay, so next is galing kay Rumel Arcelias. Madam, tanong ko lang kung pwede ba kahit hindi ko muna tubuan ang sinanla ko tapos sabay na lang pagtubos. Yes po! 4 months yan. So, kahit hindi mo siya ni-renew within first and second and third and then minsan na lang with the 4th month, yun nga lang medyo mataas-taas na yung interest niyan kasi may mga surcharge pang dagdag. So, it's up to you na po. Basta hanggang 4 months yan, tubusin mo para hindi marimata. Okay? Ayan. So, pwede po. Okay? Pag kasi meron naman yung for example, maturity date natin and then nasa ibang lugar tayo or nasa vacation tayo, ganon, or nataon na wala tayong pera, pwede po na within the next month, ganon po, okay? So, last na natin to and then yung iba is sa next na lang, okay? So, next is galing kay Sir Ferdy Franco. Yes, Aya.
Okay, sabi niya, Palawan Pawn Shop is the best. Low interest pa, arte pa ng mga tauhan. Akala ata nila sila may-ari ng Villarica. Tapos tawang-tawa siya. Comment niya ito sa Villarica sa update natin. Opinion niyo yan, sir. And yeah, yes. May experience din ako na ganyan. So I think kaya siguro ganito ang comment ni sir is very bad yung experience niya sa Villarica. Okay? So, yung mga hindi ko na i-shout out, abangan nyo na lang po yung next. Kasi may continuation pa ito. Mahaba na lang kasi ito para hindi kayo maboring and mainis ulit sa akin. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Bye-bye and God bless. Ayan.